Ito, ako naman to dineclare naman ni Bossing na nakahang na daw. Yan. Yung una daw, problema nito is isang channel lang hanggang sa nagiging dalawang channel na yung problema. Kasi wala na pinulot na lang yung unit. Kakatapos lang natin gumawa ng CE12 na no brand, no name. Ngayon, ito, iMix na naman. Balik tayo sa iMix muna. By the way, shoutout and then maraming salamat kay pangalan nito, tika lang kay Sir Maburim at kay Sir Romeo Cabalya. Okay, kay Sir Romeo Cabalya ng Valenzuela City. Okay? Ang concern nito or pinaka-issue nito ay eto pasensya na kung magbanggit tayo ng ganito. Pinagawa daw sa kapwa natin technician, kaso nga lang imbis na magawa, lalong nasira. Inulit natin guys disclaimer tayo, pasensya na kung nagbitaw tayo ng mga ganong salita. Kailangan sabihin siyempre nagbablog tayo, kailangan ko pakita sa inyo yung ganon. And then kailangan ko banggitin. Wala naman tayong binanggit pangalan medyo siguro hindi lang talaga niya kabisado, kaya eto, hindi nagawa. Kaya pinadala rito sa atin. Ito, ako naman to dineclare naman ni Bossing na nakahang na daw. Yan. Yung una daw, problema nito is isang channel lang hanggang sa nagiging dalawang channel na yung problema. Kasi wala na pinulot na lang yung unit. Okay? Ayan. Nakahang na siya Tapos, Phoenix, kaso mali yung pag-fix. Dalawang resistor ang ginamit na sablay yan. Okay, ano pa bang dapat gawin natin dito? Kailangan ko ba bang iti-testing to? Although pwede, sige subukan natin. Para sa formality na tinatawag. Okay. Sir, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin Valenzuela, Malanday ito Malayo-layo na rin yun. Pinadala rito sa atin para ipagawa. Okay, balik tayo ng mga CE na naman ito. Ngayon, plug in natin. Yan, gamit kayo ng bulb lagi. Okay. Wala na, shorted na. Ano? Ay, Mario Joseph na yan. Anong channel? Tignan natin. Okay. Short na Channel to, bunutin natin. Okay, nag-normal dito. Pero mataas. Okay. May shorted na dito sa may channel to. Ngayon, ano pa bang gagawin natin dito? Troubleshoot na siyempre. Kalasin ko itong channel 2. Although, dalawa pa rin naman kakalasin natin yan kasi pati channel 1 may problema din. Kalasin na natin. Nalas ko na yung channel 2. Channel 2 muna. Ngayon, ito. Ang nilagay is 3.3K. Sablay itong 3.3. Sablay ito. Dito pa lang sablay na ito. Tapos, itong mga resistor dito. Tapos, kung bakit umiilaw, ay may shorted syempre. Ito yung unang i-check nyo kapag may shorted Ito. Yan. Okay, short. Tapos ito. Yan, shorted. Diba? Ibig sabihin, may sirang output dito, may sirang output din dito. Okay, kabilaan. Ngayon, para malaman mo yan, kung may problema, alin ang may problema dyan, or alin yung shorted na transistor, hindi mo na kailangan baklasin itong board na to. Ito lang iangat mo. Yung mga resistor na 0.33 na to, yung bloke. Ayan. Iangat mo lang yan. Machichik mo niya kung saan dyan banda yung output na sira. Okay? Angat mo lang to. Same din dito. Ngayon, pagkatapos natin i-check yung diode, yung fast recovery diode, siyempre, huwag kalimutan yung MOSFET. Check nyo kasi kapag nasisira yung output, nasisira din to minsan dito. Okay, teka lang, check natin. Mahirap Okay, shorted Tapos dito shorted din, dalawa. Tapos dito sa kabila, mga shorted lahat ito. Shorted nga lahat, pambihira na yan Ngayon, ang gagawin ko, angat ko muna ito. Angat ko muna itong mga bloke
Tapos double check ko to. Mukhang sira lahat ng MOSFET. 1 to, 260N. 260 ba? 50N20. 50 ampere na 200 volts ang ginamit. Nangat ko na yung mga bloke. Ayan, ito siya. 0.33 ang gamit. Minsan dito 0.25 eh. And then pasensya na sa mga tropa natin na nagagalit kasi bloke daw yung tawag ko dito. Alam ko naman tawag dito eh, cement type ito eh. Kaso nga lang, kamukha naman talaga siya ng bloke na yellow, di ba? Yung ice block. Ganun yung kamukha niya eh. Ayan, kaya nga bloke tawag eh. Fusible resistor na cement type 5 watts. Yun oh, naklaro lang natin. Ngayon nakaangat na yan. Ngayon meron ako nakitang sira dito na output transistor. Isa dito lagyan ko ng ikis. Tapos isa dito sa may dulo. Yan, ito sa dulo na to. Ngayon, gagamitin ko na tester itong digital natin. Yan, multi-tester yan. May kasamang scope. Buzzer mode tayo. Okay? Ito. Yan, shorted to. Ito, A1943. Isang output is shorted. And the rest dyan, maaaring good na yan. Maari pa lang. Tapos isa dito. Yan, 5200 naman to. Shorted. Dito sa dulo, tapos pangalawa sa dulo. Okay? Ngayon, kakalasing ko itong output, tapos pati itong MOSFET. Kasi shorted din itong mga MOSFET eh. Tapos, preamp or OP amp, may problema rin dito. May sunog dito eh. Pakita ko sa inyo ha. Ito. Yan, itong resistor na to. Sunog oh. Okay, sunog oh. Sana may makuhanan tayong idea dun sa may kabila kung anong value niyan. Okay, troubleshoot natin itong OP amp niya. Ngayon, kalasin natin yung dapat kalasin ha. Kinalas ko na yung mga sira na transistor. Okay, dito 470 ito, dalawa. 470, dalawa. Tapos ito 10 ohms ito. 10 ohms connected dyan dito sa may MGE 15032 and then MGE 15033. Yan, mag-connected dyan dito. 10 ohms. Yan, 10 ohms yan. Pati ito, kasi parehas lang yan eh. Tapos dito 51 ohms to, buo. 51 ohms, buo. And then the rest dyan, na-check ko naman, parang buo naman. Di lang ako sure dito sa may 5532 kasi parang napalitan na ito. Tapos dito, mali ito dito eh. Yung ito, ang layo na nilagay nila oh. 2.7 2.7K tsaka 1.2. 2 ohms lang to eh. 2.2 lang nakalagay dito eh. Alam ko same din to, 2.2 rin. Ngayon, ito ganun din ginawa kasi sa kabila oh. Pero yung isang resistor na iwan dyan, yan, 2R2 yan oh, 2R2. Bato R2 0. 2.2 ohms yan. Bali siya yung nagsisilbing fuse. Yan, siya nagsisilbing fuse mula dito sa may regulator natin. Palitan natin to, pambihira na yan oh. Ang layo. Ito pinalitan ko na to. 2.2 ohms na lagay natin dito ah. Ngayon, chinik ko itong regulator, yung Zener diode. 15 volts ito eh. 15 volts na Zener diode. Shorted. Short din. Pambihira na yan oh. Saan na yung tester natin? Ito. I-check nyo kasi yan ang nagsusupply ng OP amp natin eh. Ito, dito. Ngayon, check natin. Pansinin nyo to. Shorted oh. Short tong isa. Tapos itong isa. Yan, shorted din. Ngayon, palitan natin to. Tapos, yung fixed bias na ilalagay ko muna dito, subukan natin ng 2.4. Natin ko ano maging kalabasan niya. Okay? Kinompleto ko na yung sa tingin kong sira. Okay, dito Zener diode, pinalitan natin to. Zener na 4744, 15 volts. Dalawa, pinalitan natin yan. Tapos, bias na ginamit natin, dalawang 1.2. Okay, equivalent ng 2.4. Tapos dito, nagpalitan tayo ng MOSFET. Yung MOSFET na ginamit ko, wala tayong 50N20. Ginamit natin na IRF na 260N. Okay, halos pares lang naman yung specs nila nito eh. Etong specs nito is nasa around 50 ampere din, pero 600 volts ito. Okay? Ngayon, tinesting ko na ito. Tinesting ko siyang i-switch on or i-plug in. Kaso umilaw itong fault, itong ilaw na to. Kapag umilaw yan ng malakas, minsan sira itong 5530 nito na sa OP amp.
Okay, minsan sira yan. Ngayon, tingnan nyo. Switch on ko siya. May ilaw, oh. Pansinin nyo yung bulb natin. Wala na siyang shorted, di ba? Okay, wala na shorted. Lakas ng ilaw, oh. Okay. Maaring sira itong 5532. Tingnan natin kung tama yung nilagay nila. Okay, tama naman. 5532. Kalasin ko muna, tapos palitan natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Palit na tayo ng 5532. Medyo luma lang to, bunot, pero goods pa naman yan eh. Tapos ang bias na ginamit natin ay itong 2K, dalawang 1K. Pag nito lang muna kasi kinakalibrate pa natin siya eh. Kapag okay na yan, putulin natin, tapos balik natin, iayos natin yung pagka-fix nya. Okay, ngayon switch on. Pansinin nyo, pansinin yung ilaw, oh. Hindi na siya nag-fault. Ngayon, gamitin natin yung digital. Okay? Sa digital, kumpara natin yung digital against sa analog. Okay? Yung digital natin, ito yung bias nya. Nasa 0.30, sakto. Okay, nasa 0.3, sakto. Tapos dito sa kabila, kailangan pantay. Okay, parehas. 0.32. Okay, parehas lang. Nasa 0.3. Ngayon, ito yung sa analog, oh. Pag nasa analog ganyan, nasa around 0.26 yan. Sa analog kasi, analog eh. Kasi ang point kasi hindi na mababasa ng analog yan. Okay, balik rin natin. O, yan siya, oh. Nasa around 0.26, di ba? Ayan. Okay. No, normal na, oh. Goods na yan. Ngayon, ayusin natin to. Yan lang naging problema. May mga mali lang na ano tawag ito, na nilalagay ng mga pyesa. Tulad nito, yung nilagay nila ay piningot ko lang eh. Dalawang 3.3, oh, grabe, sobrang, kaya siguro nasira yung output transistor dito, tsaka MOSFET eh. 3.3, oh. Mataas to masyado. 2K lang yung gamit natin, oh. Okay, ganun din dito sa kabila. Pinutol ko lang siya. Yan, pinutol ko lang. Tapos ayusin natin mamaya. Ngayon, ayusin ko muna yung fix nito. Tapos, ibaon natin. Tapos, pasada tayo sa may kabilang channel bago mag audio testing. Phoenix bias na natin to, ah. 2K pa rin gamit natin dito. Ayan, 2K yan. Okay, dalawang 1K. Tapos dito, dalawang 2.2 pa rin to. Yan. Tapos na-check ko naman na to. Halos buo naman na eh. Ngayon, sige, bira. Okay. Kanina, kung bakit umiilaw yon or medyo maliwanag yung ilaw dahil yung biasing yun. Ikaw pa naman kargahan ng 3.3. Ngayon, suka tayo ng biasing nya. Yung isa tinanggal, hinugot ko muna. Ay, baliktad eh. Okay, ayan oh. 0.26, nasa around 0.30 yan. 0.33. Okay, normal na yan. Okay na, yan na naman problema eh. Dito lang sa kabila ay medyo malala. Ngayon, balik natin to. Tapos mag-audio testing tayo. Ito pala guys, dinagdagan ko na ng output to, ah. Yung kompleto na to. Yan, C5200 and then A1943. Naglagay na tayo ng speaker. Okay, yan, speaker na yung audio input na. Naka stereo mode tayo. Okay, ngayon, laptop natin, gumagana. Okay. Walang fault. Okay, wala. Ngayon, ayan, naka-on na siya, naka-normal mode na. Ayun oh. May audio. Okay, may audio, parehas. Ayun oh. Okay. Gawin natin sa 0.007 para mas lumakas konti. Okay. Ayun oh. Yun lang. May problema yung switch dito ah. Wala yung isa eh.
Okay, nawala nga pag naka... Ano yun? Balik natin. Okay, teka lang. Double check natin. Nawala yung audio ng isa. Ba't ganun? Okay, ulit. Nawala ng audio. Okay, nalagyan natin ng contact cleaner yung switch. Kaya siguro nawawala-wala siya. Okay, naka 0.77 volts na yan. Tapos naka stereo. Ayun oh. Galaw-galawin natin. Okay, meron. Channel 2, channel 1. Yun oh. Yun oh. Okay na. Ngayon, ito 20 natin. Ito 20 natin para magkaalaman. Okay? Yun lang, may butas. 3 holes pala ito. Okay, eto na. Naka-adapter tayo. 3 holes ang kailangan eh. Okay. Ngayon, switch on. Pato 20 na tayo ha. Yun oh. Yun oh. Okay na to. O yun lang guys, hanggang dito na lang. Pabain pa ba natin yung oras natin dyan. Yun lang naman yung naging issue niya. Hindi siguro kabisado ng unang gumawa. Kaya imbis na maging okay, nagiging natuluyan yung sira, lalong lumaki yung sira ba. Sira yung output transistor, sira yung MOSFET. Tapos yan, binago natin yung fixed bias na nilagay. Ayun na, basta sundan nyo na lang yung pinagagawa natin ha. Sir ng taga Malinta, Valenzuela, okay na tong unit mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. And then, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician. Okay, kung titingnan nyo, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician kung paano mag-repair ng itong klaseng power amplifier iMix na blue panel CA18 na. Sundan nyo lang yung video natin, may makukuha kayong idea. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, alam ko, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.